Ito na mga kabuhay OFW, kakatapos lang natin mag-vacuum, at yung box natin ng wire ng compressor ay nakakunik na rin, pati yung sa heater ng wire. At yan, titingnan natin. Ayan na nga, nakakunik na siya at may oil na rin dyan, At yan, habang kasi simula nung nag-vacuum tayo, pagkatapos mag-vacuum, nasa 30 minutes na at nag-i-start na tayo dyan. At makikita natin yung discharge at saka suction. Wala pa sa 200 yung discharge at saka nasa 40 pa lang din yung suction niya. Kasi wala pa naman tayong kulang pa tayo sa preyon yan. Dapat yung kulay red na bulay yan, dapat umakyat yan sa taas, para aangat na din yung suction at saka discharge yan. Mainit na yung bawat head ng compressor. At dito naman tayo sa contactor ng compressor, mga kabuhay FW. Nagpalit na rin tayo, kasi medyo maitim na rin yung contact point niya. Kasi delikado yan pag nagtitrigger siya, madadali yung natin dyan, yung winding. Kaya habang maaga, inagapan na natin. Okay pa naman siya, pero lilinisan natin yan habang naglilinis tayo, pero magpapa-order din tayo ng isa, yung bagong contactor. At yan na nga, pagkatapos natin dyan, i-check naman natin yung amperahe ng compressor natin kung ilan. Kasi nga 3-piece yan, i-check natin bawat wire, Yan na yung bagong contactor natin. At ito na yun siya ay nasa 56.9 yung isang wire. Sa kabilang wire naman nasa gitna ay nasa 59.6. Dito naman sa ay nasa 58, Malalaman din naman natin dyan, guys, kapag may sira yung valve plate dyan, kasi tataas yung amperahe dyan. At ito naman tayo sa control niya. Yung suction niya ay nasa 3.2, pero yung siniting ko dyan ay nasa